Ano ba ang lagi mong pinipiling gawin sa buhay mo? Yun bang gawin mo kung ano ang tama o gawin mo kung ano yung mali dahil ginagawa naman ng lahat? Ikaw ba ay lalaban at ipaglalaban ng tama kahit na ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay? Magpapakabayani ka pa rin ba kahit na pwede mo itong ikapahamak? Nako, kakaibang kwento ang ating pakikinggan sa araw na to at isa itong kwento na punong-puno ng mga lihim, punong-puno rin ng pakiusap sa atin yung may-ari ng kwento na sana huwag tayong magbanggit ng anything na pwedeng maging dahilan para makilala siya ng mga taong sangkot dito sa kanyang kwento. Naintriga na ba kayo? Naku, wag na nating patagalin. Eto na ang ating tampok na kwento sa araw na to dito lamang sa Dear Mama Mia. Bawat isa siguro sa atin, sa murang edad, ay pinagsabihan at tinuruan na gawin kung ano yung tama at nararapat. Dear Mama Mia, naramdaman ko ang malamig na hangin ng dagat sa aking mukha habang nakatayo ako sa deck ng barkong sinasakyan ko. 3 taon na akong seaman. Pero hindi pa rin ako nagsasawa sa amoy ng asin at tunog ng mga alon. Mama Mia, bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, nais ko munang sabihin sa inyo na ang mga pangalan at mga apelyido na babanggitin ko sa kwentong ito ay hindi po yung mga totoong pangalan at apelyido ng mga sangkot dito sa aking kwento. Sinadya ko pong baguhin para hindi po sila makilala at para iwas na rin sa mas malaking problema. Si Captain Rodriguez, siya ay nakatayo sa bridge. Nagbibigay ng mga utos sa radyo habang ako naman ay naghahanda na ng mga lifeboat. "Torres!" sigaw niya sa akin. "Tingnan mo ang mga cargo sa Bodega 3. May narinig akong mga kakaibang tunog kagabi." Bumaba ako sa madilim na bodega. Ang flashlight ko ang tanging liwanag sa kadiliman na iwan. Habang sinisurvey ko ang mga container, ay napansin ko ang isang hindi ko matukoy-tukoy na amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng mga kargamento ng barkong sinasakyan namin. Lumapit ako sa isang container na may nakalagay at nakamarkang Fragile Medical Supplies. At narinig ko ang mahina ngunit patuloy na tiktak. "Hindi ito medical supplies," sabi ko sa isip ko. Alam ko ang tunog na yun. Kilala ko ang tunog na yun. Mga armas. Illegal firearms na papunta sa Mindanao. Sa loob ng ilang segundo ay naging klaro sa akin ang lahat, Mama Mia. Hindi lang ako simpleng seaman sa barkong ito. Ginagamit din nila ako at lahat ng mga kasama ko para sa iligal na kalakalan. Pero ang mas nakakagulat, kilala ko ang sulat na nandun sa container. Alam ko ang sulat kamay na yon, Mama Mia. Si Captain Rodriguez. Ang taong pinagkakatiwalaan namin ng mga kasamahan ko. Siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Bigla akong nakarinig ng mga yabag na papalapit sa akin. Mabilis akong nagtago sa likod ng mga kahon.
Ang puso ko ay tumutunog na at kumakalabog na ng mabilis at malakas. Narinig ko ang boses ni Captain Rodriguez at ng kanyang first mate na si Mendoza. Sigurado ba tayong hindi nila mahahalata? Tanong ni Mendoza. Hindi yan. Mga simpleng seaman lang naman sila. Walang alam sa tunay na dahilan kung bakit tayo nandito. Sagot naman ng kapitan. Pagdating natin sa Zamboanga, dadaan tayo sa pribadong pier. Walang inspection doon. Nakausap ko na. At clear na tayo doon. Nakaramdam ako ng takot at higit sa lahat, galit na nagsasama sa loob ng dibdib ko, Mama Mia. Noong mga panahon na yun, alam kong kailangan kong magdesisyon. Mananatili ba akong tahimik at maging kasabwat sa krimen na ito? O gawin ko ang tama kahit na maaari itong magdulot ng panganib, hindi lamang sa buhay ko, kundi sa aming lahat ng mga kasamahan ko. Nang bumalik ako sa deck, hindi ko na makita si Captain Rodriguez. Nakita ko siya ngayon. Hindi ko na siya makita ng tulad ng pagtingin ko sa kanya dati, Mama Mia. Hindi ko na siya matignan ng pareho. Nakikita ko na siya ngayon bilang isang kriminal, hindi na bilang respetadong kapitan ng barko na akala ko. Pero alam kong kailangan kong maging maingat. Kung mahahalata niya na alam ko ang sikreto niya, maaaring hindi na ako makabalik ng buo sa pamilya ko. Lumapit sa akin si Jose, ang aking kababata na kasama ko rin sa barko. Pare, mukha kang problemado. Anong nangyari? Tanong niya. Hindi ko siya masabi-sabihan. Ayokong idamay siya sa panganib na kinasangkutan ko. Wala to, pare. Pagod lang siguro ako. Sagot ko habang pinipilit na magpanggap na normal kahit na ang totoo ay kumakalabog ang dibdib ko sa sobrang kaba, Mama Mia. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Kilala niya ako mula pa pagkabata naming dalawa. Carlos, ilang taon na tayong magkaibigan. Alam kong may malalim kang problema. Hindi ka naman ganyan eh. Kaya alam kong may iniisip ka. Sa maikling sandali, naisip ko noong sabihin sa kanya ang lahat. Pero bigla kong nakita si Captain Rodriguez na naglalakad papalapit sa amin. Mabilis akong nag-isip ng dahilan, Mama Mia. Naalala ko ang asawa ko at ang mga anak namin. Sinabi kong ginagamit ang pangalan ng aking asawa. Matagal na akong wala sa bahay. Tumawa si Jose. Ganyan talaga pag may pamilya. Ganyan talaga, lalo na sa ating mga seaman na nalalayo sa kanila. Minsan, di natin maiwasan na mamiss sila ng sobra. Pero pare, alam ko namang kaya mo yan eh. Kasi 'di ba? Ginagawa din naman natin to para sa ating mga pamilya. Sige, mauna na ako. May trabaho pa ako, sabi ni Jose. Nang lumayo na si Jose sa akin, ay lumapit na ng tuluyan si Captain Rodriguez. Torres, kailangan nating mag-usap. Samahan mo ako dun sa cabin ko. Naramdaman ko ang pawis na tumutulo sa aking noo. Alam na ba niya na alam ko ang sikreto nila? Kahit na nanginginig ako sa takot ay sumunod pa rin ako, Mama Mia. Ang bawat hakbang ay parang naglalakad papunta sa sarili kong libingan. Papunta sa sarili kong kamatayan. Sa loob ng kaniyang cabin, inilabas niya ang isang maliit na baril.
Nakita mo ba ang mga container kagabi? Tanong niya sa akin ng direkta. Hindi po, Captain. Nag-check lang po ako ng mga lifeboat equipment. Sagot ko. Pinipilit kong maging normal lang boses ko. Pinipilit kong magmukhang may kumpiyansa sa sarili sa harap niya. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay nanginginig na noon ang mga tuhod ko. Hindi ko alam noon kung ang nginig ba na yon ay umabot hanggang sa boses ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Mabuti kung ganon. Kasi kung nakita mo man ang mga hindi mo dapat makita, magiging problema yon para sa lahat. Sabi niya at tinitigan niya ako. Naiintindihan ko po, Kapitan. Mabuti. May espesyal akong trabaho para sa'yo. Sa Zamboanga. Ikaw ang magbabantay sa mga container habang nag-a-unload tayo. Walang makakaalam dito, ha? Ikaw, ako at si Mendoza lang dapat. Hindi ko mapigilang magtanong noon sa kanya, Mama Mia. Bakit po ako, Captain? Kasi pinagkakatiwalaan kita, Torres. At saka, natigilan siya. Umiti ng nakakatakot at tumitig sa akin. Yung titig na tagos hanggang buto. Alam ko kung tagasan ka. Alam ko kung nasaan ang buong pamilya mo. Sa sandaling yon, Mama Mia, naging klaro sa akin na hindi lang ako naging kasabwat. Ginawa pa talaga akong hostage ng kriminal na kapitan na ito. Ang buhay ng pamilya ko ay alam kong manganganib kung sakali mang may gagawin akong hindi nila magugustuhan. Habang naglalakad ako sa deck, hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa sitwasyon na kinasasangkutan ko. Naging kriminal ako hindi dahil sa sariling pagpili ko, kundi dahil takot ko hindi lang sa aking sarili kundi para sa pamilya ko. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na hindi ito dapat na magpatuloy pa. Alam ko kasi na ang mga taong katulad ni Captain Rodriguez at ang first mate niyang si Mendoza ay ang mga taong gagamitin ang lahat ng pwede nilang gamitin para sa sarili nilang kapakanan. Alam kong kung wala akong gagawin, magiging ganito na ang buhay ko sa mahabang panahon. Hanggang sa nakita ko si Antonio, ang radio operator ng barko. Kilala ko siyang matapat na tao. Siya ang tumutulong sa amin na makakausap ang mga pamilya namin tuwing meron kaming signal sa dagat. Naisip kong maaari siguro siyang makatulong. Nasa komunikasyon siya eh. Pwede niya akong tulungan. Tony, tawag ko sa kanya sa kanyang palayaw. Pwede ba kitang makausap? Abay, syempre naman, Carlos. Anong problema mo, pare? Pero bago pa ako makapagsabi ay nakita ko na si Mendoza na naglalakad papalapit sa amin. Mabilis akong nag-isip agad ng ibang topic dahil baka pagdudahan niya ako. Gusto ko lang sanang makausap si Mrs. Mamaya kung may signal na tayo. Sabi ko. Walang problema yun. Siguro sa takbo nating to, mga 8 p.m. makakasagap na tayo ng signal. Sagot naman ni Antonio. Nang lumayo si Mendoza ay bumalik si Antonio sa radio room. Hindi ko pa siya masabihan. Pero nakaisip na ako ng plano kung papaano ko yun gagawin, Mama Mia. Gagamitin ko ang radyo para makipag-ugnayan sa Coast Guard, pero kailangan kong maging maingat. Habang nag-iisip ako, narinig ko ang mga usapan ng ibang crew members.
Nagsasalita sila tungkol sa mga kakaibang utos na natatanggap nila mula kay Captain Rodriguez. Doon ko naisip, hindi lang pala ako ang inuutusan niya. At hindi lang pala ako ang nagdududa na. Yung iba ko rin palang kasamahan, Mama Mia, ay nakakapansin na rin pala na may mali sa barkong sinasakyan namin. Medyo matagal-tagal na po akong nagbabarko. Ni minsan ay hindi ko naman naranasan ang ganito, Mama Mia. Tanging dito lamang sa barkong dinadala ni Captain Rodriguez. Baka kaya hindi tayo dadaan sa regular na pier sa Zamboanga. Bakit kaya? Tanong ni Miguel, isa sa mga engineers. Baka naman may problema sa port. Sagot naman ni Pedro, yung aming cook. Pero nakita ko sa mukha ni Miguel na hindi siya kumbinsido. Hindi siya naniniwala. Maaaring hindi lang ako ang may duda sa misyon na ito at sa kargamento na meron kami. Nang gabi na ay pumunta ako sa radio room. Si Antonio ay naghahanda na para sa scheduled communication window namin sa aming mga mahal sa buhay. Antonio, may favor sana ako, sabi ko. Kailangan kong makapag-send ng emergency message. Emergency? Bakit? Anong nangyari, Carlos? Hindi ko pwedeng i-explain sa'yo ngayon eh. Pero magtiwala ka sa akin. Buhay namin ng pamilya ko ang nakataya dito. Nakita ko ang masidhing pag-aalala sa mukha ni Antonio. Carlos, sinasabi mo ba na may panganib dito? Na nasa panganib tayo? Oo. Pero hindi ko pa masabi sa'yo ng buo ha. Ang masasabi ko lang kailangan nating mag-ingat. Lalo na sa pag-uusap nating dalawa kasi baka may nakikinig. Tiningnan niya ako ng mabuti. Pagkatapos noon ay tumango na tila ba naiintindihan ang mga sinabi ko. Sige, ano bang gusto mong ipadala? Tanong niya. Gusto kong makakuha ng contact sa Coast Guard. Pero, pwede bang hindi doon sa normal nilang channel? May ibang paraan ba na makontak ko sila? Hindi doon sa channel na maririnig tayo ng iba? Nag-isip sandali si Antonio. Meron. May emergency frequency na ginagamit sila. Pero, delikado to, Carlos. Kapag nahuli tayo, maaaring maging mas malaking problema pa to kaysa sa kung anumang problemang iniisip mo. Antonio, wala na akong pagpipilian eh. Kailangan kong gawin to. Kailangan nating gawin to. Mama Mia, alam kong nagtitiwala din si Antonio sa akin. Tumango na lang siya. Habang naghahanda siya sa radio, ay narinig namin ang mga yabag sa labas. Mabilis naming ibinaba ang volume at nagpanggap na normal na usapan lang ang ginagawa naming dalawa. Nandito ba si Torres? Tanong ni Mendoza mula sa labas. Ay sir, magandang gabi. Andito po. Sagot naman ni Antonio. Tatawagan ko lang sana ang asawa ko, sir. Dugtong ko naman. Sige. Pero mabilis lang to. May meeting tayo sa cabin ni Captain mamaya. Sabi niya sa akin. Tumango ako at sinabi kong pupunta ako. Nang lumayo na si Mendoza, ay naging mas determinado ako na ituloy ang pinaplano ko, Mama Mia. Antonio, kailangan gawin na natin to ngayon. Mula ng bukas para sa akin. O baka para sa ating lahat. Lumabas ako mula sa radio room na may mababang tindig.
Nakausap na namin ang Coast Guard sa emergency frequency at naipaabot namin ang detalye ng iligal na kargamento na nakita ko sa loob ng bodega namin. Pero ang sagot nila, Mama Mia, ay hindi ko po inaasahan. Ang sagot nila ay wala po sa iniisip ko na magiging sagot ng mga taong pagsusumbungan ko. Torres, nakakakuha na kami ng intelligence tungkol sa barko ninyo, sabi ng Coast Guard officer. Pero hindi lang si Captain Rodriguez ang may kasalanan. May ibang miyembro ng crew na kasabwat siya. Mama Mia, dun ako nagtaka. May ibang mga miyembro. Kala ko silang dalawa lang ni Mendoza ang sangkot doon sa iligal na gawain. Hindi ako makapaniwala. May iba pa sa aming mga kasama na kasangkot sa krimen na ito. Pero sino? Sino-sino kung marami sila? Habang naglalakad ako pabalik sa cabin ko ay nakita ko si Miguel na kausap ni Captain Rodriguez sa isang sulok ng deck. Hindi ko naririnig noon ang usapan nila. Pero nakita ko na nagbibigay si Miguel ng envelope kay Captain Rodriguez. Si Miguel, ang engineer, na akala ko nung una ay may duda rin sa misyon namin. Siya pala ay isa sa mga kasabwat. Mabilis akong nagtago sa likod ng mga containers para sana makinig sa kanilang usapan. Dahan-dahan ako noon, Mama Mia. Sinisigurado kong wala akong matatabig o magagalaw na mga container dahil baka mahuli pa ako. Sigurado ba tayong hindi nila mahahalata? Tanong ni Miguel kay Captain Rodriguez. Hindi. Especially si Torres, mukhang walang kaalam-alam yung isang yon. Napaka-inosente, matatakutin, sagot naman ni Captain Rodriguez. Pero kahit na mukhang tatanga-tanga itong mga crew natin, kailangan pa rin nating maging mas maingat. Pero paano kung may makahalata? Paano kung may magtanong? Huwag kang mag-alala, engineer. May plano na tayo para doon. Pagdating natin sa Zamboanga, ang mga hindi kasabwat ay mapapadala natin sa city leave. Habang sila ay nasa lungsod, tayo naman ay mag-a-unload ng mga kargamento. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng matinding galit sa loob-loob ko, Mama Mia. Hindi lang ako ang ginagamit nila. Ginagago din nila ang mga inosenteng mga kasamahan namin. Pero mas nakakatakot pa ay may plano silang paalisin kami habang ginagawa nila ang iligal na trabahong iyon. Paano kung may umatras sa plano? Tanong naman ni Miguel. Alam mo na ang sagot dyan. Sagot naman ni Captain Rodriguez habang hinahawakan ang baril na nakasukbit sa kaniyang belt. Sa sandaling iyon, Mama Mia, naging klaro sa akin na hindi lang ako basta-bastang ginagamit ng walang hiyang kapitan na ito. Posible din na kitilan niya kami ng buhay kung sakali mang maging sagabal kami sa kanilang mga plano. Iniisip ko noon, sa tindi ng plano niya, sa galing niyang mangumbinsi, sa galing niyang mag-isip, baka matagal na niya itong ginagawa. Baka wala lang kaalam-alam yung ibang mga crew doon. Yung ibang mga crew noon. Mabilis akong bumalik sa cabin ko. Pero maingat, tahimik para walang makahalata. Inisip ko noon, Mama Mia,
Hindi nila pwedeng mahuli ako na nagpaplano ng kung ano. Ang isip ko ay puno ng mga tanong nung mga panahon na yon. Napatunayan ko ng isa si Engineer Miguel sa mga kasabwat. Pero sino-sino pa ba sa mga kasama ko ang mga kasabwat nila? Gaano karami ba sa kanila ang may alam ng totoo? At ang pinaka-importante, paano ko ba maliligtas ang mga inosenteng kasamahan namin? Inisip ko noon, Mama Mia, ako pala ang pagbabantayin sa pag-a-unload ng mga kargamento. Inisip ko noon na isa na pala din akong kasabwat. Nung nasa cabin na ako ay nakita ko si Jose na nakaupo sa kaniyang bunk bed. Mukhang nag-iisip din ng malalim. Carlos, may tanong ako. Tiningnan ko siya. Nakatingin na pala siya sa akin nung mga panahon na yon. Ano yon? May problema ba sa barko? Tanong niya. Tinitigan ko siya ng mabuti. Pwede ko ba siyang pagkatiwalaan? O baka naman kasabwat din siya. Pero kababata ako si Jose. Imposible namang tablahin niya ako, 'di ba? Jose, kung may mangyayaring masama sa barko, anong gagawin mo? Tanong ko sa kanya. Pilit kong hindi pinapahalata na may alam akong kakaiba. Dahil baka isa siya sa mga kasabwat na sinasabi ni Captain Rodriguez. Anong klaseng tanong naman yan, pare? Siyempre, poprotektahan kita at ang mga kasama natin. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Sa mga mata niya, nakikita ko ang buong katapatan niya sa mga sinasabi niya. Desidido ako noong magtiwala sa kanya, Mama Mia. Unang-una, kababata ako siya. Kabayan kaming dalawa. Tapos, pangalawa, kita ko rin naman ang sinseridad sa mga mata niya. Jose, may sasabihin ako sa iyo, ha? Pero kailangan mong mangakong hindi mo ito sasabihin kahit na kanino. Ano ba yan? Bakit napakaseryoso mo, pare? Tanong niya. Tila ba kinakabahan at tila ba inaarok kung ano ba talaga ang sasabihin ko. Mangako ka muna. Sige, pangako. Sabi niya at tinaas naman niya ang isa niyang kamay, hudyat ng kaniyang panunumpa. Kaya dahil dun, Mama Mia, ay mabilis kong ikwinento sa kanya ang lahat. Mula nung nalaman ko ang tungkol sa mga iligal naming kargamento, ang mga armas na nasa cargo, ang plano ni Captain Rodriguez, ang banta sa aking pamilya, at pati na rin sa aming lahat sa loob ng barkong yon. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Jose. Mula sa pagkakaatang hanggang sa nakita ko ang takot. Pagkatapos, nakakita rin ako ng galit at determinasyon. Tangina, Carlos, ginagamit lang tayo, sabi niya na galit. Ano? Papayag ba tayo? Hanggang dito na lang ba talaga? Gagamitin lang ba talaga tayo ng mga walang iyang taong to? Anong plano natin? Tanong niya. Nakipag-ugnayan na ako sa Coast Guard, pero hindi pa doon natatapos ang trabaho. Kailangan nating malaman kung sino-sino pa sa kanila ang kasabwat. Paano naman natin gagawin yun? Paano natin malalaman kung sino sa mga kasamahan natin ang kasabwat ng ating kapitan? Magtanong-tanong tayo bukas, pero kailangan nating maging maingat. Kung mahahalata nila na nagdududa at nagsosuspecha tayo, baka mapahamak tayong dalawa. Simplihan lang natin yung mga tanong.
Parang yung normal lang na pag-uusap natin, pero lagyan natin ng laman. Biglang may kumatok sa pinto namin. Torres! Mendoza! Kailangan kayo sa bridge ngayon. Mama Mia, na-tense ako. Na-tense din naman si Jose. Bakit kailangan ako sa bridge sa mga ganitong oras? Sumama ka na rin. Jose, sabi naman nung nagsalita sa labas. Mabilis lang sir, sagot ko. Susuot lang ako ng uniforme. Lumabas kami sa cabin na parang wala kaming pinag-usapan ni Jose. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, alam ko, nagsisimula na ang totoong laban. Nagsisimula na ang totoong kaba. Nang makarating kami sa bridge, nakita namin si Captain Rodriguez na may kasamang 3 taong hindi ko kilala. Mga sibilyan na mukhang hindi mga ordinaryong tao. May mga nakasukbit na baril sa kanilang mga bewang at meron ding mga peklat sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, Mama Mia, para po iyong mga goons na nakikita natin sa mga palabas at pelikula. Torres, Ramos, sabi ni Captain Rodriguez. Mga kasama natin. Siya nga pala, Ramos. Pumunta ko dun sa kabilang deck. Naiwan dito si Torres. Mama Mia, nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ni Jose. Pero tumalima pa rin siya dahil alam niyang magdududa ang kapitan namin na may alam na siya. Mendoza, halika dito. Tawag naman ni kapitan sa kaniyang first mate. Ito ang magiging kasamahan natin sa special operation natin bukas. Pagpapakilala niya sa amin dun sa 3 taong yun. Hindi ako nag-react. Pinilit kong pakalmahin ang itsura ko. Pinilit kong pakalmahin ang loob ko. Pero alam ko sa loob, naging klaro na talaga ang lahat. Hindi lang ito basta-basta tungkol sa smuggling ng mga armas. Mas malaki pa ang operasyon na ito kesa sa inaasahan ko. Sir, ano po ba ang special operation natin? Bukas, pagdating natin sa Zamboanga, magkakaroon tayo ng special cargo pickup. Kailangan namin ng mga taong mapagkakatiwalaan para sa operasyon na to. Mama Mia, alam kong takot na ako sa mga panahon na yun. Isasama natin si Ramos. Po, sagot ko naman. O, isasama natin siya. Pilit kong tinatago ang kabang yun. Ano pong pipick upin natin, sir? Tanong ko ulit sa kanya. Wala nang maraming tanong pa, Torres. Hindi mo na kailangang malaman ng mga detalye. Ang gawin mo na lang bilang tauhan ko, susundin mo lang ang mga utos ko. Isa sa mga taong kasama niyang nagsalita, Mama Mia. Kapitan, sigurado ba tayo sa taong to? Mukhang hindi pa handa to eh. Tsaka yung isang tao kanina, yun ba sinasabi mong makakasama natin? Mukhang hindi rin yun handa. Huwag kayong mag-alala, handa na yung mga yan. Sagot naman ni Captain Rodriguez. Kailangan lang nila ng konting motibasyon. Pagkatapos noon ay naglabas siya ng mga letrato. Mga larawan ng pamilya namin ni Jose, Mama Mia. Nakita ko ang larawan ng asawa ko at ng mga anak ko. Nakita ko rin ang mga larawan ng pamilya ni Jose. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon, ha, Torres? Tanong niya. Naiintindihan ko po, sir. Sagot ko. Ang galit noon ay unti-unti nang tumutubo sa aking dibdib. Pero alam ko sa pagkakataon na yon, Mama Mia, ay wala akong magagawa. Alam ko sa pagkakataong yon ay hindi pa ako handang lumaban sa kanila.
Mabuti kung ganon. Bukas ng umaga, dadalhin ninyo ang mga special cargo sa designated location. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Trabaho lang. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pinatawag naman si Jose. Pinaiwan ako pero dun sa hindi ko maririnig ang usapan nila. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jose ay sabay kaming pinaalis dun sa bridge. Bumulong si Jose sa akin. Carlos, isinama na nila ako. Kailangan na nating gawin ang plano natin ngayon. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Oo, alam ko pare. Pero kailangan nating maging maingat. Bantay na bantay sila sa atin ngayon eh. Alam kasi nila na may alam na tayo. Kahit hindi buo. Alam nila na nagdududa tayo. Bumalik kami sa cabin na para bang walang nangyari. Mama Mia, alam naming dalawa ni Jose. Alam namin na huling pagkakataon na yon na pwede naming gawin kung ano yung tama at nararapat. Jose, sa radio room tayo mamaya. Kailangan nating i-update ang Coast Guard sa sitwasyon. Ano? Paano kung mahuli nila tayo? Wala na tayong choice. Kung hindi natin gagawin to ngayon, magiging accomplice na tayo sa mas malaking krimen na magaganap bukas. At kapag nagkahulihan, siguradong damay tayo pare. Sabi ko. Mama Mia, nakita kong frustrated si Jose. Pero bumuntong hininga siya. Tanda ng kaniyang pagsang-ayon sa aking mga sinabi. Habang naghihintay kaming dalawa ni Jose na matulog na ang lahat, ay nag-isip ako ng tungkol sa mga nangyayari at kung ano ang mangyayari kinabukasan. Paano ba ako nakarating sa sitwasyong ito? Ako lang naman ay isang simple at hamak na seaman na naghahanap lang ng trabaho para may pambuhay ako sa pamilya ko. Para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang mga anak ko. Para naman mabigyan ko rin ng maginhawang buhay ang babaeng pinangako kong bibigyan ko ng malaray na buhay. Pero sa pagsusumikap ko, bakit ngayon nanganganib ang buhay ko? Hindi lang ng sa akin kundi maging ng buong pamilya ko. At kailangan kong maging bayani para sa kaligtasan ng lahat. 4:00 na ng madaling araw nang marinig kong parang tahimik na ang lahat. Mabilis ngunit maingat ang mga hakbang namin ni Jose habang patungo kami sa radio room. Si Antonio ay nagulat sa aming pagdating. Hindi niya inaasahan na darating ako at lalong hindi niya inaasahan na kasama ko si Jose. Oh Carlos, Jose, anong ginagawa ninyo dito ng ganitong oras? Antonio, kailangan ko ulit ng tulong mo. Emergency ulit ito, sabi ko. Mabilis kong pinaliwanag sa kaniyang mga nangyayari. Siyempre, hindi buo, Mama Mia, dahil aabutin kami ng ilang oras kapag kwento ko pa ang buo. At baka mahuli na talaga kami. Nakita ko sa mukha ni Antonio ang labis na pagkagulat. Labis na takot. Pero sa huli ay tumango siya sa request ko. Sige, gagawin natin to, sabi niya. Pero, alam niyo na, kung mahuli tayo, pare-pareho tayong mananagot. Pare-pareho tayong patay. Kung hindi rin natin to gagawin, Antonio, mas maraming buhay na mapapahamak bukas. Sagot ko. At kung hindi natin to gagawin, hindi lang buhay ang mapapahamak, kundi habang buhay tayo magiging kasabwat ng mga demonyong to. Habang nag-o-operate si Antonio ng radyo ay nakita namin ang mga ilaw na nagsisimula ng magbukas sa ibang bahagi ng barko. Malapit na kasing mag-umaga
at malapit na rin ang aming huling pagkakataon. Coast Guard, emergency situation. Sabi ko at sinabi ko rin ang pangalan ng barko namin. Oh, naririnig namin kayo. Anong situation? Tanong naman ng Coast Guard sa kabilang linya. May illegal na operasyon na mangyayari sa Zamboanga Port ng umaga. May mga armed men sa barko at may mga banta sa mga civilian na crew. Copy. Nag-send na kami ng backup team. Maintain nyo lang yung posisyon ninyo at mag-standby para sa further instructions. Mama Mia, nang matapos ang radio transmission, ay nakaramdam ako ng konting ginhawa. Dahil pakiramdam ko, at least may pag-asa na. At least may pag-asa na hindi kami tuluyang mapapahamak ni na Antonio at Jose. Pero alam kong hindi pa doon natatapos ang laban. Hanggat hindi pa nahuhuli ang mga kriminal ay patuloy pa rin ang aming pagkikipagsapalaran sa aming mga buhay. Kailangan pa naming makabuo ng plano para sa mga susunod na oras. Hanggang sa tuluyan na ngang sumikat ang araw. Umaga na. Nakita na namin ang port ng Zamboanga mula sa malayo. Hindi ito ang regular na commercial port. Isa itong pribadong pier na puno ng mga warehouse at walang presensya ng mga Coast Guard sa paligid. Si Captain Rodriguez ay nagtawag ng meeting sa lahat ng crew members. Nakita ko na rin na nandoon ang 3 lalaking kausap niya kagabi at meron pa itong mga kasamahan. Mama Mia, may mga armas po silang dala. Nakabantay sila sa amin. Para bang mga agila na nakatitig sa bawat ikinikilos namin. Mga kasama, meron tayong special operation ngayong araw, sabi ni Captain Rodriguez. Ang mga napili ko ay sasama sa special cargo handling. Ang iba naman ay magkakaroon ng city leave. Nakita ko na ang mga napili niya. Yun ay ako, si Jose, at si Antonio. At meron pang 2 crew members na mukhang takot na takot din at pinipilit lang din na maging matatag sa mga panahon na yun. Nandun din ang mga kasabwat niya, si Miguel, si Mendoza, at may 3 pa. Mama Mia, para silang mga agilang nakatingin sa amin. Sir, paano po ang city leave? Tanong ng isa sa mga crew. Magkakaroon kayo ng 8 oras na break sa syudad. Bumili kayo kung anong bibili nyo. Baka may ipapabili din itong mga kasamahan nyo. Bilhin nyo na rin. Tapos balik kayo dito bago mag-6 ng gabi. Naiintindihan ko ang plano niya, Mama Mia. Aalisin niya ang mga hindi kasabwat, yung mga walang alam, habang ginagawa nila ang iligal nilang operasyon. Tapos sisiguraduhin niya na pagbalik ng mga yon, tapos na ang lahat at parang walang nangyari. Walang makakaalam sa kakaibang operasyon na nangyari dun sa barko. Pero habang nagsasalita siya, may namataan ako mula sa malayo. Mama Mia, mga Coast Guard vessels na patungo sa aming direksyon. Ang plano namin ay gumagana. Sobra akong kinakabahan sa mga panahon na yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Natatakot ako, pero tinatagan ko ang loob ko. Palihim kong tinignan si Antonio at si Jose. Tumingin din sila sa akin, na parang katulad ko ay sinusubukan lang ding maging matatag sa mga panahon na yon. Captain, sabi ng isa sa mga armadong lalaking nandun.
May nakita ako mga Coast Guard vessels sa paligid. Naging alerto si Captain Rodriguez. Kita kong nagbago ang ekspresyon sa kaniyang mukha. Nagbago din ang tindig niya, Mama Mia. Wala yun, routine patrol lang yun. Wala silang kaalam-alam tungkol sa operation natin. Meron nakita ko rin kahit na mas pinatikas at mas pinalakas at pinatigas niya ang kanyang tindig, ay merong konting panik sa kaniyang mga mata. Siguro ay hindi niya talaga inaasahan na merong Coast Guard sa area na yon. Dahil sabi nga niya, everything is clear pagdating namin doon. Sir, parang papalapit na sila sa atin, sabi naman ni Miguel. Kalma lang kayo boys, sagot ni Captain Rodriguez. Kung may mag-board, normal operations lang tayo. Walang suspicious na ginagawa, sabi naman niya. Pero biglang tumunog ang radio ng barko. Tinawag ang pangalan ng barko namin. Ito ang Philippine Coast Guard. Prepare for boarding inspection, sabi doon sa radyo. Mama Mia, sa mga sandaling yon ay nakaalis na po yung mga nag-city leave. Kami-kami na lang ang naiiwan doon. At sa mga sandali ding iyon ay nakita ko ang mga takot sa bawat mata ng bawat mga kasabwat nila. Siguro, Mama Mia, hindi talaga nila inaasahan na magkakaroon ng inspection. Napamura pa ng pabulong noon si Captain Rodriguez. Pero hindi yun nakaligtas sa tingin at pandinig ko. Paano nila nalaman? Tanong niya. Nakita niya ako. Tinitigan niya ako, pati si Jose, pati na rin si Antonio. Ang titig na yon at ang tingin na yon ay punong-puno ng pagdududa, Mama Mia. May nagsumbong ba sa inyo? Tanong niya sa amin. Sino sa inyo ang traidor? Tanong niyang muli. Nanginginig na ang mga tuhod namin. Pinipilit pa rin naming patatagin ang mga ito, pati na rin ang mga kamay namin. Kakaibang takot talaga ang naramdaman ko. Hindi naman first time akong natakot, Mama Mia. Ilang beses na akong natakot sa mundo. Pero ang pagkakataon na yon ay kakaiba dahil alam kong pwede iyong ikapahamak ng mga buhay namin, pati na rin ang mga buhay ng mga mahal namin. Hindi ako sumagot. Hanggang sa nakita ko na nga ang Coast Guard boats na papalapit na ng papalapit sa amin. Sagot! Sigaw niya habang hindi na niya napigilang maglabas ng kaniyang baril. Ako! Sagot ko. Ako ang nagsumbong. Hinako ko yun, Mama Mia, dahil ayokong mapahamak si Jose at si Antonio. Ako rin naman ang nagplano ng lahat ng ito, kaya hindi ko dapat ipahamak ang mga kasamahan ko. Tinutok niya sa akin ang baril niya. Bakit? Bakit mo ginawa yun, Torres, ha? Dahil ba sa hindi ko sinabing magiging parte ka? Hindi po, Kapitan. Wala po akong pakialam dun sa parteng sinasabi ninyo. Nagsumbong po ako kasi hindi po ako kriminal. Hindi ako magiging kasabwat sa smuggling ng armas na maaaring gamitin para pumatay ng mga inosenteng tao. Pero ang pamilya mo, mas mabuti pong mamatay ako ng may dignidad, Kapitan, kaysa mabuhay ako bilang isang kriminal. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang na yon, Mama Mia. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako pagkatapos kong sambitin ang mga salitang yon. Nakita ko sa mga mata niya ang sobrang galit. Pero bago pa man niya ako mabaril, ay tumawag na ang Coast Guard sa megaphone. Lahat ng nasa barko, magpakita kayo sa deck na may mga kamay na nakaangat. Malaking gulo ang nangyari. Sobrang laking gulo ang nangyari sa loob ng barko noon, Mama Mia. Ang mga kasabwat
ay nagsimula ng magpanik at nagtangka pa talagang patakbuhin papalayo ang barko. Pero wala silang ibang lugar na mapupuntahan sa gitna ng dagat dahil hindi lang iisa, dalawa o tatlong Coast Guard boats ang nandoon. Nakita ko si Jose at si Antonio na nagsimulang tumakbo palayo sa mga armadong lalaking kasamahan ni Kapitan Rodriguez. Sumunod ako sa kanila. Sinamahan ko silang tumakbo habang naririnig namin ang mga putok ng baril sa aming likod. "Carlos, pare!" sigaw ni Jose. Dito tayo!" Nagtago kami sa likod ng mga containers habang naririnig namin ang mga Coast Guard officers na nagboard na sa barko namin. "Sumuko na kayong lahat!" sigaw ng isang Coast Guard officer. "Walang makakatakas, walang makakatakbo. May mga kasamahan din kami sa baba." Sa loob ng ilang minuto, narinig namin ang mga tunog ng pakikipaglaban. Hindi talaga sila magpapahuli ng buhay. Pero hindi rin naman tumagal, Mama Mia, dahil mas marami at mas well-equipped ang mga Coast Guard officers na pumunta doon. Nang tumahimik na ang lahat ay tsaka kami lumabas dun sa aming pinagtataguan. Nakita na namin na nakadapa sa sahig si Captain Rodriguez at ang mga kasabot naman niya ay nakagapos na. "Sino sa inyo si Torres?" tanong ng isang Coast Guard officer. Tinaas ko ang kamay ko. Ako po sir," sagot ko. "Salamat sa tulong mo. Dahil sa impormasyon na naibigay mo, nalaman namin ang buong operasyon nila. Hindi lang weapons o hindi lang mga smuggled na armas ang ginagawa nila. Parte rin sila ng mga terrorist financing network." Mama Mia, nung nakita kong nakadapa na ang lahat ng kasabwat ay nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Hindi lang kami nailigtas. Nakatulong pa kami na mapigilan ang mas malaki pa palang krimen na ginagawa ng mga kriminal na ito. Nakita ko si Captain Rodriguez na tinitigan ako ng masama at may halong galit. "Torres, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. May mga taong maghahanap sa'yo dahil dito." "Captain, mas takot ako sa konsensya ko kaysa sa mga banta mo," sagot ko naman. Habang dinadala sila ng mga Coast Guard officers ay naisip ko ang lahat ng nangyari. Nagsimula ako bilang isang ordinaryong seaman na naging kasabwat sa krimen dahil sa sobrang takot na naramdaman. Pero sa huli ay mas pinili kong maging tapat sa sarili ko at maging tapat sa prinsipyong kinalakihan ko mula sa aking mga magulang. Mama Mia, lumaki akong mahirap. Pero kahit mahirap lang kami, ay lumaki akong maprinsipyo ang ama ko. Hindi mo matatanto na mula sa simula, ako na pala ang may magiging pinakamalaking taksil sa loob ng barkong yon. Taksil sa mga kriminal na gumagamit sa akin. Minsan, Mama Mia, ang pagiging taksil pala ay hindi naman masama. Ang pagiging taksil din pala ay magiging kasing halaga din ng katapatan, lalo na kung ang pagtataksilan mo ay mga gawaing masasama, mga gawaing magdudulot ng maraming kapahamakan hindi lang sa iyo at sa pamilya mo, kundi sa napakaraming tao pa sa mundo. Nang matapos ang lahat, Mama Mia, ay nakabalik na rin yung mga kasamahan namin na pinapunta sa city leave. Pagkatapos noon ay nagulat sila sa mga nangyayari. Maraming tanong. Nagtatanong kung bakit maraming Coast Guard. Nagtatanong kung bakit yung barko ay may nakalagay na yellow na ribbon. Ano nangyayari? Tanong ng iba naming mga kasamahan.
Hindi na tayo lalaot. Wala na tayong kapitan eh. Sagot naman ni Jose. Ano? Bakit? Nasaan si Captain Rodriguez? Ayun! Mabubulok sa bilangguan yung hayop na yon. Sagot naman ni Antonio. Mama Mia, nagtaka ang mga kasamahan namin. Kaya si Antonio na at si Jose ang nagpaliwanag sa kanila. Marami ang pumuri sa akin. Marami ang humanga sa tapang at lakas ng loob ko. Hindi pa kami pinauwi dahil kinuhanan pa kami ng kung ano-anong mga statement, lalo na ako. Hanggang sa dumating ang asawa ko, Mama Mia. Pinatawag pala siya ng Coast Guard at dinala doon. Nagyakap kaming dalawa ng asawa ko. Mahal, bakit ako pinapunta dito? Anong nangyari? Mahal, tsaka ko na lang ipapaliwanag ha. Sa ngayon, mahalaga ligtas ako. Sabi ko naman. Mananatili pa ako dito ng 2 pang araw, mahal. Mauna ka na lang umuwi. Pero huwag kang mag-alala, ligtas na ako. Pagkatapos noon ay nagsama kami ng gabing yon ng asawa ko. Masaya ako, Mama Mia, kahit na ang totoo ay may takot pa rin naman sa loob ko. Takot dahil iniisip ko pa rin naman sa mga pagkakataon na yon ang banta ni Captain Rodriguez. Nung makaalis na ang asawa ko ay nagpatuloy ang mga investigasyon. Pagkatapos ng 2 araw ay pinahintulutan na rin akong umuwi sa pamilya ko. Nung makita ako ng asawa ko at ng mga anak ko, ay niyakap nila ako. Hindi nila alam ang tunay na nangyari. Pero nakita ko sa mga mata nila na nag-alala sila. At alam kong nakita din ng asawa ko sa mga mata ko ang hirap ng aking pinagdaanan. Okay ka lang ba talaga, mahal? Tanong niya sa akin. Oo. Sagot ko naman habang niyayakap siya. Okay na ako. At hindi na ako ulit babalik pa sa dagat. Nang tanungin niya ako kung bakit ay hindi ko sinabi sa kanya ang buong kwento. Sinabi ko lang na may mga trabahong hindi ko kayang gawin, lalo na kapag may pamilya ako na naghihintay sa akin na mahal ko. Sa wakas natutunan ko na ang tunay na bayani ay hindi yung sumusunod sa lahat ng utos. Minsan, ang tunay na bayani ay yung may lakas ng loob na maging taksil sa mga taong masasama. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay sineryoso ko pa rin naman yung banta ni Captain Rodriguez. Lumipat kami ng ibang probinsya. Yung malayo sa probinsya namin. Nagtaka man ang asawa ko ay masaya naman ako, Mama Mia, dahil pumayag siya. Dito sa probinsyang tinitirhan namin ngayon ay mas tahimik. May maliit na tindahan ang asawa ko samantalang ako naman ay nagtatrabaho sa isang pabrika at tuwing araw ng Sabado at Linggo ay namamasada din ako ng jeep ng kaibigan ko. Simple ang buhay. Hindi mayaman pero hindi rin yung buhay na ikapapahamak mo. Ayos na ako sa ganito, Mama Mia. Kahit hindi na ako yumaman. Kahit hindi ko na maabot yung sinasabi kong bibigyan ko ng buhay reyna ang asawa ko, ay ayos lang. Ang importante ay buhay sila. Ang importante ay hindi sila mapapahamak. Maraming salamat po, Mama Mia. Nawa po ay i-consider ninyo ang request ko na panatilihin sana na hindi po bukas ang pagkakakilanlan ko sa iyong mga tagapakinig. Kahit kasi mahabang panahon na ang lumipas mula nung nangyari ang mga bagay na to sa buhay namin, ay hindi ko pa rin nanaisin kailanman na matuntun ako ni Captain Rodriguez. Wala na rin po akong naging balita tungkol sa kanya at sa mga naging kasabwat niya. Ang ginawa ko na lang ay mabuhay ng tahimik.
Pati nga Facebook ng mga anak ko, Mama Mia, ay sinabi kong gawin nilang pribado. Dati ay hindi ko talaga sila pinapayagan. Pero ngayon ay ayos naman na, basta private. Tapos sabi ko, wag silang makikipag-usap sa mga estranghero. Nagtataka man ang mga anak ko pati na rin ang asawa ko ay hindi na lang din sila nagtanong. Alam kong alam ng asawa kong may nangyari sa aking kakaiba dun sa barko. Pero pinili niyang intindihin ako at hindi na magtanong pa ng anumang bagay. Hanggang dito na lang po, Mama Mia. Maraming salamat sa inyong pagbabasa nitong aking sulat at salamat din sa mga tagapakinig ninyo na lubusan at taus-pusong minamahal itong inyong programa. Hanggang dito na lang, nagmamahal at patuloy na gagawin ang tama, Carlos. Bilib ako sa tibay, tapang, at lakas mo, Carlos. 'Di ba? Hindi lahat ng mga tao na kagaya ng mga pinagdaanan mo ay magagawa ang kasing tapang na bagay na yon. Yung iba talagang malulunod na sa kapahamakan. Yung iba ay talagang pikit mata na lang gagawin ang lahat kahit na hindi naman nila gusto yon. Dahil sa ayaw nilang mapahamak ang kanilang pamilya at mapahamak din ang kanilang mga sarili. Pero ikaw, kakaiba ka. Hindi mo lang niligtas ang sarili mo at ang pamilya mo, pati na rin yung mga kasamahan mo at pati na rin yung magiging biktima nung illegal trafficking, tapos pati na rin yung, alam niyo na, smuggled firearms na talagang yun pala ang cargo ng inyong barko. Maraming salamat sa tapang na pinakita mo. Nako, daig mo pa si Tanggol. Charot. Anyways, maraming thank you sa lahat ng nakikinig ngayon. Please do like and share this video kung nagustuhan niyo ang kwentong ito. At syempre, huwag niyo na rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, please, bawa na po kayo sa akin, diba? Ang atin pong goal sana ay makaabot tayo ng 100,000 subscribers by the end of this year. Yun po ang ating July, August, September, October, November, December. 5 months to go. Matatapos na ang taon. Tapos ang layo pa, hindi pa nga tayo nag 75,000 subscribers dahil as of recording this video, as of July 21, 2025, nasa 74,793 subscribers pa po tayo. Ayan, no? Ayan. O, diba? So, masyadong malayo pa, pero sana tulungan niyo ako na maabot yun. I-share niyo ito, i-subscribe, tapos yung mga kaibigan niyo na mahilig din sa mga ganitong klase ng programa, ay i-share mo rin. Sabihin mo rin na, share mo to, nun. Tapos sabihin mo rin na mag-subscribe, diba? Maraming thank you ulit. Kung may sarili kayong kwento, huwag mag-atubiling mag-share niyan. Ano ba? Mag-share niyan sa atin. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagmamahal sa inyong lahat na hindi pa pala tapos dahil babati pa pala. Charot lang. Hello ako sa ating mga members. Members muna tayo dahil sabi ko nga, priority sila, diba? Easy Gale, hello din kay G. Antorio, hello din kay Maureen Tugab, kay Angeli Puaso, at syempre kay Gimaras Girl. Ayun, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagmamahal nitong ating programa. Naku naman, kayo talaga ang mga backbones at bloodlines ng program natin. Hi ako sa ating mga suki. Maraming thank you. Pasok mga suki. Presyong Divisoria, ganern. Hello ako kay, sino ba to? Tishtan. Hi Tishtan. Maraming salamat sa pagkikinig. Dayan GH. Hello din ako kay Jack Wakas. Kay Gail Easy, Elizabeth Lagumbay. Maraming Lagunday. Hindi ko na nakita. Wala na, exit ko na agad. Grabe naman sa exit ka agad. Nako, hello ako kay Kulasaw. Viva OFW kay Drex ZXN. Maraming salamat.
sa inyong pakikinig. Ayon, hi din ako kay Susan Boribor, Aksa Heliana, Eunice Segovia, maraming salamat. Hi din ako kay Jean88. Hello rin kay Mary Grace Sinadan. Maraming salamat. Chari Pomares, Lira Labilia, maraming salamat. Wilfredo Habaybay, hello sa inyo. Minchi Pangilinan. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung hindi natin nabati, alam nyo na ang drill. Baka sa susunod na kwento ko kayo mami-mention. Maraming salamat. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye. Ingat po kayo.